At isang araw na pagkatapos ko tapusin ang grade 8 and grade 9 na pag-aaral ko at wala ng pandemic, mas makaka-experience ko kung matatapos na ang junior high. Hello Naalala ko nga nung grade 10 ako at syempre nananahimik ako para makinig, pero meron pa kasi habang nagtuturo yung math teacher namin, yung mga kaklase ko naman mahilig na manggulo at mangingay. At nairita yung guro namin na biglang "Hindi ba kayo titigil? Kaya wag kayong magulo, dapat makinig." Naalala ko nga ulit, palagi kong napapansin na mahilig na magmuma at mag-vape. And speaking of muma, dyan mahilig ng mga kaklase ko. Pero kayo, hindi basta-basta ang pagmuma. Kasi ganito ang nangyari sa school. "Excuse me po, yung may mahilig na magmuma dyan, wag nyong idura sa CR. Lalo na sa labas ng school. Nakakadiri tignan." "Lahat yung nagmuma, tumayo. Iko-confiscate ko yung muma nyo Kaya tigil sa pagmuma, okay? Hindi healthy yon. At mag-vape. Pareho din sa sigarilyo. Pero akala nyo pang-relax ang vape, hindi healthy sa katawan. Sisirain yung organs mo. Pero yung nasa school, sino amoy sigarilyo dyan? Lahat yung nagsisigarilyo at nag-vape, tumayo! Kayo na naman! At tigil din sa paninigarilyo at wag mag-vape. Sa science subject, yung maitatanong ng guro sa'yo na ano ang mga symbols ng mga elements. At dahil ako, alam ko na. What is a symbol of iron? Yes, Ma'am F.E. Very good, Castro. Palakpakan natin siya. Yes! Sana all! Let's go! Yay! Let's go, my boy! Kayo, may ganyan ba kayo? Share mo lang yan! Sa English subject naman, what is a sound of a frog? Kokak yan! Kokak yan! Kokak yan! Kokak! Hala, class! Sa Tagalog naman ang tunog. I said, what is a sound of a frog? Yes, ribbit. Very good. Yay! Ang OA talaga yung mga kaklase ko na hindi nila alam kung anong ang tunog ng palaka. Sa PE, meron pa yung nagpa-practice kami para sa sayaw ng Galaw Pilipinas. Pero yung iba naman ay kulang sa energy. Yung iba naman ay active. Meron pa pagkatapos namin mag-perform, pinakita ng guro yung grade namin at ako daw ang pinakamataas na grade. Magaling talaga ako sumayaw hanggat na yon. Meron pa yung nabad trip ako sa school. Tulad kay Mapili. Pero wala na siya kasi alam ko nag-drop out na siya. Yung dati kong kaklase ay talagang mahilig mangloko sa akin kasi nilagay niya yung basura sa bag ko. Kaya pala ang daming basura sa bag ko. Hoy, basura mo! Kaya kayo, wag maging tamad na magtapon ng basura, okay? Pati sa mga guro din. Kasi one time stricto yung teacher namin, lalo na kung kapag AP subject. Meron kasi yung mga kaklase ko ay talagang gugulo nila. Kaya alam niyo ba ang nangyari? Parang hindi ako magtuturo Alis na nga lang ako. Hala, yan kasi. Kayo nga'y talaga. Anong ako nga?
Kaya Grabe, kami may pa nga, kasama niyo talaga. damay-damay nyo pa kami. Pakiusap, huwag niyong pahirapan ang iyong guro, okay? At ito na ang pagkakataon ko pagkatapos ng 4th quarter. Oo nga, ang OA ko noon kasi ang swerte ko, kasi buti na lang meron yung pangalan ko na nakatanggap ako ng Conduct Awardee. Sa mga hindi nakakaalam, kung kailangan mong makatanggap ng award, ay kailangan tapusin mo yung mga requirements na pinapagawa ng mga guro mo. At dyan yung happy ending ko, kaya ayos. Pero may sad ending pa. Pero kung napanood nyo yung First Crush Part 1 at 2, ito ang nangyari. Hi May. Hi Jebart. Anong course mo? STEM, ikaw? Ako, Humes. So, dito ka na ulit mag-aral kung senior high? Ala, sorry, sa ibang school na lang ako mag-aral. Humes at Tor lang yung meron sa school namin, kaya wala na ang STEM at GAS. So ayun, dahil STEM ang gusto niya, sa iba na lang siya mag-aaral. Pero hindi pa tapos ang kwento ko. Kaso, na-miss ko lahat ng mga memories ko. Abangan nyo po ang part 3 kasi wala na tayong time, kaya skip muna. At oo nga pala, abangan nyo po ang first vlog ko sa Facebook, kaya stay tuned. At Merry Christmas po lahat. Haha. Sa lahat ng gusto mag-wish para rito. And then, thank you sa panonood at abangan ang part 3. At sorry po sa natagalan ako. At napakahirap talaga kung ikaw lang ang mag-isa ang mag-animate. Pero alam nyo ba, meron akong disability. Pero sabihin ko na lang kung mag-introduction ako sa bagong taon. So yun lang, salamat kung umabot kayo dito in English. Thanks if you made it this far. At see you sa next kwento ko. Bye-bye! See you in 2025. Let's go!